I be bold, be strong, be confident, be courageous, no fear. Purihin ang Panginoon! Hallelujah! Nagpapalakas lang ng loob. Man has nothing in himself except it came from above. Kaya nga, walang mabuti ang tao maliban na ito'y pagkaloob sa Kanya. Kaya ang alam ko, isang mabuti na magpuri at magpasalamat sa Diyos na napakabuting Diyos. Oh, hallelujah! Hallelujah! Ate May ang tawag sa akin. Pero, but my real name is Elma San Andres Vicente Velasco. Taga Marikina. Doon ako lumaki. Ang mga magulang ko doon din. Wala kaming province. Sila ay pareho nagtatrabaho. Ang nanay ko ay isang midwife at ang aking ama ay isang machinist, tornero. Lumaki kami sa... Ako pala kasi ako pa lang ang anak. Hindi kami masyadong yung sinasabing sagrado. Magsisimba lang ako pag Pasko. Siyempre, andyan ang ninong, ninang. Makikita ko sila. Kaya, hindi ako masyadong katulad yung sa ganito, yung mga bata na lumaki sa presensya ng Diyos. Hindi kami ganon. Kaya, lagi nag-aaway. Kasi ang isa pa, ang aking ama ay, sabihin natin may kahinaan sa chicks. Chick boy. Marami siyang mga pero hindi siya umiinom, walang bisyong alak, sugal, pero babae meron. Kaya lagi sila nag-aaway ng aking ina. Kaya nung mga panahon na yon, syempre malungkot, dahil tapos ako lang mag-isa. Ang kasama ko lang palagi, yung kasama namin sa bahay. Kaya ganun lang ang naging takbo ng buhay ko, malungkot dahil yun nga, kaya naman, minsan, nakakapakinig na ako nung Swagart Ministry. Bata pa ako, meron na akong naririnig na gano'n. Pero ito pala yung narinig ko noon na hindi ko naman binigyan ng pansin dahil syempre bata pa ako. Good future. Na ito pala yung good future na sinasabi. Huwag kang magalak sa anumang bagay na ikatuwa mo na ikaw ay nagpagaling, ikaw ay nagpalayas ng demonyo, kundi ikagalak mo na ang pangalan mo ay nasa aklat ng buhay. Purihin ang Panginoon! Hallelujah! Kaya doon, nagtutuwa ako. Ngayon ko lang naisip yun na yung pala yun. Yung pala yung good future na sinasabi na nakakilala ka sa Panginoon. Kaya, lumaon, nag-aral, at 9 years old na ako nung ako'y nagkaroon ng kapatid. Medyo nabago ang takbo ng buhay nila. Kaya sa sobrang galit ng aking ina, pati ako pinagdidiskitahan. Tinatali ako sa puno ng kaimito para wag lang ako lumaboy. Ganon ang nanay ko, ganon ka-istrikta, ganon kalupit. Kaya, sige lang, dahil siyempre, alam ko meron silang problema, pero ganun lang ang naging buhay namin. Kaya, nung mga panahon na yon na lumalaki na ako, nag-aaral, nakatapos, nalipat na kami dito sa Angono. Ngayon, paglipat namin dito sa Angono, medyo umano ang buhay ng aking ama, medyo nabago. Hanggang sa nakapagtrabaho na ako, naka-attend ako sa isang
Christian fellowship, pero hindi siya masyado, parang charismatic, ganon. May mga naririnig akong salita ng Diyos, pero hindi, iba tong nasumpungan. Kaya nga, nung mga panahon na yon, nagkita kami ni Pedi. Matapos kong makapagtrabaho, medyo hindi ako hiyang doon sa napagtrabahuan ko na farm kasi sa farm ako nagtrabaho. Swine production. Pero hindi ko naging hiyang kaya nag-business na lang ako, nagtinda ako ng plastic. Yung mga sandbag na plastic. Tapos nakita ko ni Pedi, dito na kami sa Angono. Lagi siyang hinahanap ni Tia Dileng kasi laging nandun sa pwesto ko. Sabi ko, huwag ka dito. Lagi kang hinahanap. O-order ng plastic. Ang dami pa. Kaya nagagalit si Tia Dileng. Kaya sabi niya, huwag kang alis ng alis. Ang dami pa natin paninda eh. Kaya lagi siya pinagagalitan. Kaya noon, sabay ng pagkilala namin, nakaranas ako ng physical difficulty. Nagkaroon ako ng scoliosis. Hanggang sa, ang sabi ng doktor, yun nga, makukuba ako, mahihirapan ako manganak. Baka nga hindi pa magkaroon ng anak. Kaya yun, edi sabi ni Pedi, noon, nagkasalukuyan si Pedi, nag-a-attend na ng mga prayer meeting, mga sa charismatic. Tapos yun, sinesharean ako ng Word of God. Hanggang sa sinabi niya, yun nga, magpakasal na kami, ganun-ganon. Sabi ko, meron akong problema, may nakaraan ako ganyan. Huwag mo na isipin yung ganyan-ganyan. Kaya nga, sa madalit salita, nagpakasal na kami, nagsama kami hanggang sa nagkaanak. At ang sabi ng doktor, yun nga, hindi ako magkakanak dahil doon sa scoliosis na yun. Kaya nga, hindi ako nagpa-opera kasi natakot ako kasi ayoko yung meron sa ospital na dadalhin, ganon. Kaya, meron akong referral sa doktor na lalagyan ako ng bakal. Pero dahil nga natakot ako, ayoko. Kaya nag-umpisa akong hanapin, ano ba ito? Kailangan ko ba talaga ng Diyos? Na sinasabi ni Pedi ganyan, na wala imposible sa Panginoon. Lahat ng bagay sa Kanya may pangyayari. Eh di hanggang sa Miyerkules, a-attend kami dito. Basta Linggo, nasa kami? Nasa El Shaddai. Eh di ganun. Ganun ang pangyayari sa amin. Eh di hanggang sa attend, isang beses merong parang cell group. Nagtawag si Brother Boy na, sige, grupo-grupo. Ganon. Pagkatapos, natapat ako kay Nana Condeng at kay Nana Gloria. Eh di, in-assist nila ako, ganon. Hanggang sa, sige, bukan nyo ang inyong mga bibig. Hallelujah, hallelujah, ganon. Hanggang sa ang speaking in tongues dumating. Kaya nga noon, tinanggap ko yung salita na ang Diyos ang nagpapagaling sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman. O, purihin ang Panginoon. Doon ako nagsimulang sumampalataya. Kasi, siyempre, may narinig ka ng salita eh. Meron ng kumikilo sa iyo. Kaya nga, pagdating doon sa punto na binuka ko na yung bibig ko, dumating naman yung speaking in tongues. O shikera bakanda, rabakanda, undriya shikera bakanda, rabakanda, hanggang sa dumating ang kapahayagan na bawat sinasampalatayanan mo, hindi ka mapapahiya. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kaya nga sa bawat ating pangangailangan, nandun siya, nagsisimula siyang kumilos. Maliban na magkaroon ka talaga ng pananampalataya, makarinig ka ng salita ng Diyos na buhay na kikilos sa iyong buhay. Kaya nga, kung paano ang Diyos na ito na nagpapagaling sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman, na ang Diyos na iyong sinasampalatayanan,
kailanman hindi ka mapapahiya. Kaya nga, kung paano nung isang beses na sa aming pag-attend dito, yung continuous na Miyerkules, tapos Sunday, dito na kami umaten. Na bago na. Kaya nga, isang beses, merong tinuturo dito na tungkol sa power ng kapangyarihan ng pangalan ng ating Panginoong Jesus. Isang beses, merong gumanong ahas doon sa likod, sa gilid ng bahay namin. Doon pa kami sa Kalayaan. Buti na lang naroon si Pedi. Nandun siya sa kabilang pinto, nandito kami. Mag-ina, nandun kami sa kolong. Maliit pa si Nigel noon, 3 years old, tapos 1 year old yata si David noon. May gumanong ahas. Ginanong ko yung dalawa kong anak. Tumayo ako. Tapos, dumating sa akin, in Jesus' name, yung ulo ng ahas, gumanon. Tapos, nung pagkasabi kong in Jesus' name, gumanon siya backward. Kaya nga, there is power talaga sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga, doon ko nakita, doon ko tuloy-tuloy na sinampalatayanan na ang Diyos na ito ay buhay. Buhay siya sa lahat na nakakasumpong. O, purihin ang Panginoon. Hallelujah. 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 Kaya nga, once nating sinasambit ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus, nakikita mo unti-unti talaga na nandun siya na kumikilo sa ating mga buhay. Ngayon, nung habang kami ay tuloy-tuloy na naglilingkod, after Sunday service, pupunta kami sa Pinagpala. Nagpapatuloy, sumusunod, si Pedi ginagamit. Una, si Ate Tola, ang kasakasama ko. Ngayon, nung nagkaroon ng takbuhin si Tola, kami ng dalawa ni Pedi. Ako sa bata, siya doon sa Kinalinda, Lamputi. Bunga sila ng Pinagpala. Kaya doon nakikita ko na kapag ka pala talaga sunod ka o patuloy kang sumusunod sa Panginoon, hindi ka niya iwan, hindi ka niya pababayaan. Maging sa iyong pangangailangan, nandun siya na patuloy na nagpupuno sa lahat ng ating mga pangangailangan. O, purihin ang Panginoon. Hallelujah. At minsan, nung ako'y manganganak kay David, si Sister Connie ang aking kasama. Iniwan ako ni Pedi. Punta kami ni Sister Connie sa clinic. At doon, malapit na akong manganak. Sabi niya, sige, alis muna ako. Kung natatandaan mo, Brother June Fairview, nung nagpupunta kayo sa lugar ng Teopilo Village, maakyat kayo sa bundok, sa mataas na lugar doon. Yun ang panahon na malapit na akong manganak no kay David. Iniwan ako. Medyo, siyempre, sumama ang loob ko. Kasi, siyempre, no, manganganak ang asawa mo, iniwan ka. Pero iba pala talaga pagka nagtiwala ka sa tao. Siyempre, ang tao, pumapalpak yan. Nagsisinungaling, nagbabago. Pero ang Diyos, kapag ka nagtiwala ka, siya ang patuloy na gagawa ng mabubuting bagay sa iyong buhay. O, purihin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya doon, nakapanganak ako ng ayos, madali lang. Kaya nga, di ba, sabi nung doktor doon sa finding sa scoliosis ko, mahihirapan ako manganak. Pero, 3 iri lang. Nanganganak na ako kaagad. Ganon din kay IJ. Siyempre, una, panganay pa lang. Una, palpak, pangalawa, palpak, sunod, labas. Kay David, ganun din. Parang napakaano lang. Kaya nga, katulad ng babaeng Hebrea na kung manganak, ganun lang. Kaya wala pa yung hilot, nanganganak na. Kaya purihin ang Panginoon sa napakabuti.
Working abroad naman, nung ako'y nasa Hong Kong, yung una kong employer may anak, yun yung inalaga ko. 2 years old siya. Nung umalis ako sa kanila, four years old na siya. Ito ang hindi ko inaasahan kasi alam ko parang naglalaro lang kami, parang nagkukwento lang ako sa kanya, ganon. Yung pala, kasi sa kanila bawal yung pinipid mo ang bata. Hindi pwede subuan. Kaya ang ginagawa ko, kinukwentuhan ko lang siya. Kwento lang about Jesus, ganyan-ganyan. Pagkatapos, yung pala, na-adapt niya yun, nakukuha niya. Kaya nung bago ako umalis sa kanila, may replacement na ako. Sabi nung kapalit ko, ate, bakit anong ginawa mo dito sa batang to? At sabi niya, you have to accept Jesus into your life. Sabi niya ganon. Sabi, ay, sinabi niya yun? Sabi ko, sinabi niya yun? Oo, kaya tuwang-tuwa ko nun dahil akala ko, nagkukwento lang ako sa kanya, yung pala, na-born again ang batang ito. Oh, purihin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kaya tuwang-tuwa ko nun kasi yung amo ko na yun, medyo masungit, ganun. Pero sa pagtitiis, sa pananampalataya, sa pagpapatuloy, naroon siya na nag-iingat sa akin. Ang buhay abroad, hindi madali. Talagang sobrang sakripisyo, sobrang lungkot. Pero alam ko, ang Diyos kapag nilagay ka sa lugar na yan, meron siyang plano at banal na layunin sa bawat isa sa atin. Oh, hallelujah. Kaya nung ako'y umuwi na, eto na ang shaking, si Pedi nagkaroon ng problema. Siguro, pagdating sa pagbibigay sa magulang, medyo nabawasan or kung paano nangyari. Kaya doon nakita ko yung plano ng Diyos, o sige, kailangan umuwi ka na, uwi ako. Nadatnan ko si Pedi, naroon sa kabilang bahay, nagmamadyong. Eh di ganon, yung pagitan namin, pader lang, at pagkatapos, yero na. Yung yero may butas. Ang ginawa ko, hinagis ko ang sapatos. Sinilip ko doon sa butas kung anong gagawin. Nakaupo na siya nagmamadyong. Eh di ngayon, hinagis ko ang damit. Sinilip ko, wala pa rin. Hindi pa rin uma-action. Hinagis ko ang bag. Lagayan na yon. Sabi nung kapitbahay namin, ay Pedi, tumayo ka na. Bag na ang inihagis ng asawa mo. Alam mo na, ibig sabihin yan. Eh di tumayo. Di ngayon, hindi kasi ako bungangera. Nag-usap kami sa loob ng bahay. So ngayon, sabi ko, hahayaan mo ba ng mga anak mo? Makita mo, ganyan na rin sa iyo. Di sumagot siya, hindi. O, yung pala naman ba't anong ginagawa mo? Sabi ko gano'n. Kaya, nakita ko kapag padadala ka sa galit, padadala ka sa mga gawa ng kaaway, hindi matatapos, hindi maayos, kundi ang isipin nyo yung solusyon. Solusyon kaagad. Pag-usapan ninyo ng maayos, tama, at gano'n magkakaintindihan kayo. Kaya nga, doon nakita ko yung pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa amin. Kaya yung pagtitiwala, nakita ko rin. Kaya nga doon umikot yung aming pagsasama na ganon. Na hindi liko ang Diyos. Hindi siya liko upang limutin niya ang lahat ng iyong mga ginawa. Kaya nga, pinakananais niya sa atin na tayo ay higit pa sa mapagtagumpay. O, purihin ang Panginoon. Hallelujah.
karakter talaga ang inihuhubog sa atin ng Diyos. Yung ating mga pag-uugali. O minsan, tumatanggi ako o hindi ko tanggap yung mga ganong. Madalas ako ma-rebuke ni Pedi. Pero tahimik lang ako. Pero minsan, tungkol sa tithes. Sabi ko, ito na lang ang pera natin. Paano ba yan? Ang sinabi niya sa akin, walang sasaway ng mananakmal. Hindi para akong natigilan. Kaya doon, humingi ako ng tawad kagad sa Panginoon. Nagsisi ako. At tunay, ang Diyos naman ay napakabuting Diyos. Sa bawat mga shaking sa ating mga buhay, kung paano nakita ko na ang Diyos na ating pinaglilingkuran palagi, ang siyang magpapaganda ng ating mga buhay. O, purihin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ngayon naman, dahil ako'y nag-iisa na, medyo mahirap kasi ang mga anak ko lalaki. Pero alam ko na sa bawat plano, sa bawat layunin ng Diyos, alam ko na ako ay patuloy na pagtatagumpayin palagi ng Panginoon dahil narinig ko, be a fighter. Laban lang tayo. Nakasakasama ang Diyos, syempre. Importante sa lahat yung lagi tayong sumasangguni sa Kanya. After death ni Pedi, palagi akong, syempre, malungkot. Pero ito, isang bagay ang nakita ko at narinig ko. Sabi niya, don't let the devil sow your tears. Kasi hindi tayo pwedeng manatili sa ganun na punto ng ating buhay na lagi na lang naglulugmok, lagi na lang nalulungkot. Kaya dapat talaga paglabanan. Maging matibay ka. And I know God is never give up on you. Purihin ang Panginoon. Kaya nga, sa pag-iyak, ay tatagal ito ng magdamag. Ngunit kagalakan ay dumarating sa kinaumagahan. O, purihin ang Panginoon. Hallelujah. Joy comes in the morning. Inawit yan ni Abigail. Kaya nga, doon sa pagbabalik ko, may isang kaibigan na nasa lubong ko sa paglalakad ko, nakasalubong ko siya. At sabi niya, ang payat mo. Tapos nag-isip ako, hindi ko kinuhang physically, naturally. Kinuha ko spiritual. Ang payat na ng kaluluwa mo. Kaya nga doon nakita ko, unti-unti sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Tulungan mo ako makabalik. Dahil ito, ang patuloy na hinahanap ng aking spirito. Ang patuloy kang masamba, mapuri, at mapasalamatan. Kaya nga doon nakita ko na isang bagbag na puso na may pagsisising diwa ay hindi niya wawalang kabuluhan. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon, narito ako ngayon, na naibabalik ko ang lahat ng kanyang kabutihan, ang lahat ng kanyang ginagawang pagtatagumpay sa aming mga buhay. Na anuman ang salitain natin sa kanyang pakinig,
ito'y gagawin niya sa ating mga buhay. Kaya yung dun sa seed na tinuturo sa atin, seed na talaga kailangan ma-planted dito sa good ground. Kaya doon nakita ko yung maliit na seed na yon. Kapag inilagay mo talaga doon sa mabuting lupa, tutubo at tutubo. Kaya nga yung mabuting lupa na yon, sa background ng soil management, pinag-aaralan. Kasi nga, para pagtanim mo, tumubo siya ng maayos, maganda, at magandang bunga. Kaya nga doon tayo nakakasiguro na ang lugar na ito ay good ground. Kaya nga kung paano makikita mo na yung good ground na yun, doon lumalago, doon mo makikita na merong pagbabago, meron kang mararanasang kakaiba sa iyong buhay, at makikita mo na mararanasan mo na palaging kasama mo ang Diyos. Kaya nga, doon ko rin na napatunayan na sa pagpapatuloy natin sa ating pagtatanim, sa ating paghahasik, naroon na ito'y tutubo at tutubo, lalago, magbubunga. Na kung paano sa ating hindi paghihimagod, sa ating hindi pagtigil, sa ating pagtatanim, na huwag tayong manghimagod sa paggawa ng mabuti, at sa takdang kapanahunan, tayo ay aani. O, purihin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kaya nga yung mga susi na aking pinangahawakan, lagi kong kinakausap din si David na be humble. Yun lang ang susi. Lagi tayong magpakumbaba sa Panginoon. Magpakaligaya ka. At sabi ko sa kanya, lagi kang magalak. Sa bawat iyong hakbangin, sa bawat iyong pupuntahan, ang Diyos ay sumasa iyo. Kaya nga patuloy tayong umasa, sabi ko sa kanya, patuloy tayong umasa sa Panginoon na tayo'y magpakagalak at ibibigay niya ang nasain ng ating mga puso. And I know God is bigger than any problem. And I will not take no for an answer. Because God is something good is going to happen to us. In Jesus' mighty name, thank you, Lord. Lahat ng paborit pagpapasalamat ay tayo sa Panginoon.